Good day sa inyo lahat. So ito mo si Junjun. So, magbibigay lang ako ng update for week 3 sa development ni Junjun. Yan. So medyo lumaki na siya. Sukatin natin ngayon. Last time hindi ako nagsukat. So ngayon susukatin natin para magkaroon tayo ng record. So mga hindi nakakaalam, kasali to si Junjun sa Grow Out Challenge. So week 3, simula nung nag-submit tayo na first update. Yan, nag-start to ng 7 cm. So ngayon susukatin na natin kung anong size niya after third week ng grooming. So ang gamit natin ditong grooming pellets, syempre, yan, Miyabi. Titignan natin ang sukat niya ngayon. From mouth, tip of the mouth hanggang sa peduncle, yung bago mag-tail, ayun ang tamang pagsukat. Eka, ang likot niya. Nasa 9.5, almost magte 10 cm na siya. Kabilis ng growth niya. So maganda yung development. Yung color niya naman, and medyo nagda-dark na. Ito. Ayan, ito, yung part na to, nag-orange na siya. Tapos mag-red yan yung head niya. Ayan. Ganda. Ganda ng development niya. So far, nagugustuhan ko yung pellets, yung Miyabi. So, paano ang feeding routine natin dito? So, last time sinabi ko nag-set up ako ng auto feeder. Gamit yung warm tone. So, maganda pag naka-auto feeder, ang masasuggest ko is yung mga maliliit na pellets. And like yung juvenile size. Maganda to yung juvenile pellet ni Miyabi is maliliit talaga. Nasa 1.5 mm yung pellet size niya. So, perfect to pang mga auto feeder. Yan, para pag nalaglag sa tubig, demo ko. Yan. Yun. Para pag nalaglag sa tubig, mas madali siyang lalambot. So, yun. Mag-stay siya dyan ng mga ilang minutes. Pag ganyan kaliliit, mas madali siyang lumambot. Hindi katulad ng malalaki, medyo matagal eh. So kaya sa mga auto feeder, yan yung ginagamit ko. Ngayon, pag nagma-manual feeding ako, ginagamit ko is yung malalaking pellet. Ito, sa Miyabi kasi meron silang juvenile size at adult size. Itong adult size, ito siya kalalaki. Ito meron ako dito naka-open. Yan, ganyan yung pellet size niya. Kuha tayo. Yan. Ito naman ngayon ang ginagamit ko pag nagsusok ako. Yan. Natry ko itong gamitin. Maganda siya, lalo na pag sinusok sa mga enhancer or sa mga probiotics kasi nag-hold siya ng water. Ayan. Itong ginagamit kong pang-soak, full spectrum mix, meron tayo nito. All-in-one enhancer yan. Vitamins and color enhancer. So, napansin ko dito sa pellets na to, pag sinok mo, compare sa ibang brand, mas mabilis siyang mag-hold ng water. So, nag-absorb talaga siya ng mga liquid vitamins or mga probiotics. So, maganda kasi mas madali siyang ma-digest ng mga isda natin pag ganun. Hindi siya matigas. So pag ganito, antayin ko lang mga 5 minutes. Absorb na yan, lalambot na yung pellets. Tapos, yun na yung pinapakain ko. So, sa mga gustong mag-try nito, pwede kayong umorder directly sa page namin or sa mga online platforms. Available yan, Miyabi pellets. So, i-message ko sa comment section yung link kung saan nyo mabibili. So, maraming salamat and happy fish keeping.